Habang naglilinis nga ako ng bahay kanina, meron na namang isang bata na nagpapabebe. Kaya iniwanan ko nga muna ang ginagawa ko at kinarga ko nga muna itong batang maliit at inaaliw-aliw ko nga muna. Ganyan lang naman talaga ang ugali niyan. Minsan talaga ay gusto niyan magpalambing. At kapag tumahan na, ibabalik ko na nga ulit siya dito sa kanyang bouncing chair at itutuloy ko na nga ulit ang mga ginagawa ko. Nakakatuwa nga, basta walang nararamdaman na masakit sa katawan nitong batang maliit ay talaga namang hindi na siya masyadong maligalig. Basta busog at kumpleto ang tulog niya ay hindi nga siya nagliligalig at nandyan nga lang siya sa kanyang rocking chair. Hinugasan ko na nga muna itong mga hugasin dito sa lababo para kapag may ginawa na nga dito ang hipag ko ay hindi na nga magulo dito at makakakilos nga siya ng maayos. May lakad nga din kami ng asawa ko kaya bago nga kami umalis ng bahay ay naglinis nga muna ako at inuna ko nga paglilinis dito sa lababo. Sa isang araw nga ipalilibanin ko muna ang asawa ko sa trabaho at magpapatulong nga ako sa pag-general cleaning dito sa bahay. May nakita kasi akong maliit na ahas dito sa kusina kaya sabi ko sa asawa ko kailangan na talaga namin mag-general cleaning dito. Naglilinis naman ako dito sa kusina namin pero hindi nga yung linis talaga na ultimo sulo kay lilinisin ko dahil may mga nakalagay ng gamit dito at mabibigat nga yun at hindi pa nga ako masyado nagbubuhat ng mabibigat. Nako, kung wala pa nga akong nakitang ganon baka nga hindi ko pa maisipang mag-general cleaning dito sa kusina. Dito ko nga nakita sa pinaghalbusan ng hipag ko ng tinitinda nilang barbecue. At hindi ko nga alam kung saan ang galing yan basta nakita ko na lang na nandiyan na nga siya. Pagkatapos ko naman maglinis sa kusina ay tinupi ko naman itong mga tupiin ko na nung nakaraang araw pa nga nakatambak dito sa sofa. At habang nagtutupi nga ako dyan ay umiiyak na nga itong batang maliit at gustong gusto na naman magpakarga. Hindi ko nga muna siya kinukuha dyan dahil yung iyak naman niya ay parang nag-iinarte lang at gusto lang talaga magpakarga. Kakargahin ko na nga sana siya dyan dahil hindi talaga siya tumatahimik tapos nagpunta nga dito ang hipag ko kaya kinarga na nga muna niya. Kaya ayun, natapos ko nga ang pagtutupi ko at nakapaghanda pa nga ako ng isusuot ng batang maliit pati na din panligo niya. At basta ilagay ko nga siya dito sa bathtub niya, nako hindi talaga yan umiiyak at kahit nga iwanan ko yan, nako hindi talaga yan umiiyak at gusto talaga niya na pinapaliguan siya. Pero kapag sobrang likot na talaga niyan, hindi na talaga siya pwedeng iwanan dyan. Ina-adjust ko na nga din ang tubig niya at binabawasan ko na nga yung mainit na nilalagay ko para nga masanay din siya. Hindi ko rin kasi binibigla na buhay na tubig agad ang ipanliligo ko sa kanya dahil baka nga lamigin at baka magbigaling. Nako, ang sarap-sarap talaga paliguan ng batang to dahil hindi talaga siya umiiyak at gustong-gusto niya talagang pinapaliguan siya. At dahil araw-araw nga din nagdudumi ang tenga nitong batang maliit ay araw-araw ko nga din siya nililinisan at cotton buds nga muna ang ginagamit ko pero hindi ko naman sinusundot yung loob at dito nga lang sa labas. Nang mabihisan ko nga siya ay medyo nagwawala siya kaya pinadete ko na nga muna. At dahil umalis nga ang hipag ko ay hinabilin ko nga muna sa kumare ko ang batang maliit para nga mapaliguan ko tong aking isa pang batang maliit. O siya, paano mga mare, hanggang dito na nga lang ulit for today's vlog.